Habang naghahanda na silang umalis, biglang dumating si Garp may dalang utos mula kay Fleet Admiral Sengoku para hulihin sila. Sa gitna ng pag-atake ni Garp gamit ang mga kanyan, napansin ni Frankie na wala pa si Usopp. Ipinaliwanag ni Zoro na kung gusto ni Usopp na bumalik, kailangan niyang humingi ng tawad, walang shortcut. Dumating si Usopp, nagmamadaling tumatakbo papunta sa barko habang umuulan ng kanyan. Sa una, nagkunwari siyang parang walang nangyari, ngunit binaliwala siya ng crew. Nang sa wakas ay huminto siya, buong puso siyang humingi ng tawad. Doon lang siya sinalubong ni Luffy, na may luha sa mata, at buong lakas siyang hinayla paakyat sa barko. Muling nabuo ang Straw Hats, pinangalanan nila ang kanilang bagong barko na Thousand Sunny, pangalan mula kay Iceberg, at si Frankie ang unang gumamit ng espesyal na engine nito para sa emergency acceleration. Nagpaalam si Luffy sa kanyang lolo at sa lahat ng naiwan sa Water 7 habang tinahak ng Sunny ang bagong direksyon, patungo sa susunod nilang pakikipagsapalaran. Habang sila'y naglalakbay papuntang Fishman Island, kumalat ang kanilang bagong mga wanted posters sa buong mundo, umabot ang balita sa Alabasta, kina Smoker, at maging sa mga revolutionaries. Nakita ito ni Monkey D. Dragon, nang umiti habang iniisip ang pagkikita nila ni Luffy sa hinaharap. Sa kabilang banda, 3 araw matapos ang insidente sa Enies Lobby, narinig ni Blackbeard ang balita at nagplano siyang habulin ang Straw Hats. Ngunit dumating si Ace, dala ang galit at paghihiganti para sa kasamahang pinatay ni Blackbeard. Ipinahayag ni Blackbeard na pinatay niya ang sariling kasama para makuha ang kapangyarihan ng Devil Fruit nito. Humantong ito sa matinding labanan sa pagitan ng dalawa, na yumanig sa buong isla. Sa huli, natalo si Ace at naiwan ang isla sa abo, isang kaganapan na magsisimula ng mas malaking unos. Samantala, habang naghahanap ng pagkain, nakatagpo ang Straw Hats ng lumulutang na misteryosong barrel. Nang buksan nila ito, sumabog ang mga paputok at agad silang natangay sa loob ng madilim na Florian Triangle. Doon nila nakita ang isang multo at isang buhay na kalansay na nagpakilalang Brook. Ipinaliwanag ni Brook na siya ay dating piratang music hero na nabuhay muli matapos kainin ang Revive Fruit, ngunit dahil inabot ng 1 taon bago muling magtagpo ang kanyang kaluluwa at katawan, natagpuan niya ang sarili bilang isang kalansay, nawala rin ang kanyang anino, dahilan para hindi siya makalabas sa araw. Sa kabila ng lahat, natuwa si Brook sa muling pagkakaroon ng kasamang tao matapos ang matagal na pag-iisa. Tinanggihan niya ang paanyaya ni Luffy na sumama sa crew, hindi pa raw siya maaaring umalis sa lugar na iyon, ngunit bago sila maghiwalay, lumitaw ang isang multo at napaalalahanan ng Straw Hats tungkol sa barrel, isa pala itong bitag, at target na nila ngayon ang Thriller Bark. Nagpaalam si Brook at tumalon sa dagat, tumatakbo sa ibabaw nito gamit ang kanyang magaan na katawan. Habang siya ay umaalis, sina Nami, Usopp, at Chopper ay sumakay ng Mini Mary upang magsiyasat sa isla, ngunit di inaasahang natangay sila at bumagsak sa lupa. Una nilang nakasalubong ang isang halimaw na mukhang Cerberus, isang asong may 3 ulo. Pagkatapos ng makitid na pagtakas, nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Hilden, na inalok silang dalhin sa mansyon ni Dr. Hogback. Habang binabaybay ang kagubatan ng Thriller Bark, ipinaliwanag ni Chopper na si Hogback ay isang kilalang surgeon na misteryosong nawala. Ngunit sa kanilang paglapit sa mansyon, inatake sila ng grupo ng mga zombie, dahilan para sila'y mapilitang tumakas patungong loob. Sa unang tingin, tila hospitable ang mansyon, ngunit ang kakaibang asal ng assistant ni Hogback na si Victoria Sindri ay nagdulot ng pangamba, lalong naging kainahinala si Hogback nang marinig niyang narito na si Brook sa isla, isang sagot na tila may malalim at madilim na kahulugan. Samantala, sa Thousand Sunny, nahulog ang barko sa isang higanteng sapot ng gagamba kaya't hindi ito makagalaw. Si Dr. Hogback naman ay patuloy na nagbibigay ng hindi magandang kutob kay Chopper, lalo na't mariin niyang iginigiit na bawal ang sinuman sa kanyang laboratorio. Habang naliligo si Nami, napansin niyang tila may kakaiba sa paligid, bigla siyang inatake at ginapos ng isang hindi nakikitang nilalang, ngunit dumating sina Usopp at Chopper at naitaboy ang salarin. Sa loob ng Thriller Bark, nagtipon-tipon ng lalaking hindi nakikita, si Absalom, kasama si Dr. Hogback at si Perona, isang espiritong kayang maglabas ng mga negatibong multo. Pinag-usapan nila ang plano laban sa mga Straw Hats. Sa parehong oras, dumating na rin ang ibang miyembro ng crew sa isla. Napaamo ni Luffy ang isang Cerberus, at habang patuloy silang sumusulong, mas marami pang zombie ang kanilang nakalaban. Habang tinatangkang lisanin ni Nami, Usopp, at Chopper ang mansyon, sinalubong sila ng mga zombie na bigla na lang sumusulpot mula kung saan-saan. Sa kabutihang palad, nakatakas sila at natuklasan ang isang lihim na lagusan. Dito nila nalaman ang malungkot na kwento ni Victoria Sindri, isang dating tanyag na artista na matagal nang namatay, ngunit muling binuhay ni Hogback bilang isang zombie na may kakaibang kilos at asal.
Nadiskubre ng tatlo ang pintuan ng laboratorio ni Hogback at nagkubli sa paligid para magmasid, ngunit hindi nagtagal, napansin sila ng isang misteryosong zombie na samurai na kahawig ng boses ni Brooke. Samantala, sa sementeryo, inatake sina Luffy ng mga multo ni Perona, sandaling binalot sila ng matinding depresyon, ngunit agad din silang nakaalpas at muling hinarap ang mga zombie, matapos silang talunin at ibaon muli sa lupa, napagtanto nilang nasa panganib ang kanilang mga kasama. Habang lumalalim ang gabi, nakasalubong ng grupo ni Luffy ang isang matandang lalaki na desperadong mabawi ang kanyang anino. Ikinwento nitong si Gekko Moria, isa sa Shichibukai, ang may kagagawa ng pagnanakaw ng kanilang mga anino. Ipinaliwanag ni Robin ang kapangyarihan ni Moria, gamit ang Cage no Mi. Kaya niyang alisin ang anino ng tao at ipasok ito sa bangkay para gawing zombie. Buo ang loob ni Luffy na tumulong sa mga biktima at ibalik ang kanilang mga anino. Sa kanilang paglapit sa mansyon, nadiskubre ng grupo na ang Thriller Bark ay hindi isang ordinaryong isla, ito pala'y isang napakalaking barko na ginawang parang lungsod. Samantala, galit na galit si Hogback nang mahuli sa kanyang laboratorio sina Nami, Usopp, at Chopper matapos silang ihulog doon ng isang General Zombie. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa galit dahil nalalapit na ang hating gabi, pinatawag na ni Absalom ang lahat ng zombie para simulan ang Night Hunt laban sa Straw Hats. Si Perona naman ay ginaising si Gekko Moria, isang dambuhalang nilalang, upang ipaalam ang pagdating ng mga pirata. Ipinahayag ni Moria ang opisyal na pagsisimula ng gabi ng panghuhuli. Ikinulong sina Nami, Usopp, at Chopper sa loob ng mga kabaong habang patuloy na sumusugod sa loob ng mansyon sina Luffy. Mabilis nilang naitaboy ang mga zombie na biglang sumusulpot, gayunman, biglang nawala si Sanji, kaya't ginamit nila si Oink Chok bilang gabay, papalalim ng papalalim ang gabi, at naghahanda na ang mga zombie para sa night raid. Inutusan ni Absalom ang mga General Zombies na tugisin ng Straw Hats, ngunit hinarang siya ni Lola, isang warthog zombie na baliw sa kanya. Nang malaman niyang nais pakasalan ni Absalom si Nami, ipinangako ni Lola sa sarili na agawin si Absalom. Samantala, nakatakas mula sa kabaong ang trio ngunit agad silang napalibutan ng mga hayop zombie, kabilang na ang isang kakaibang penguin zombie na kumikilos tulad ni Sanji. Sa patuloy na paglalakbay ng Straw Hat sa loob ng mansyon, napansin nilang nawala na rin si Zoro, habang si Perona naman ay palihim na papunta sa Thousand Sunny upang pagnakawan ng barko. Habang sinusubukang pigilan ni Absalom si Lola, napansin ni Nami kung gaano kakakaiba si Absalom, tila kabaligtaran ni Sanji, nakaisip siya ng diskarte at nakatakas sa pamamagitan ng pagsabing siya ay isang lalaking nagdadamit babae. Binalaan pa niya si Lola na paigtingin pa ang panliligaw kay Absalom. Galit na galit si Absalom sa mga zombie na hindi sumusunod sa utos niyang huwag saktan si Nami, kaya't sinipa niya si Zombie Enough papalayo. Samantala, nagawang sirain nina Frankie at Robin ang isang tulay upang mapigilan ang mga zombies. Gumamit si Robin ng kanyang kapangyarihan para makalipad silang dalawa, ngunit habang hinahabol sila ng dambuhalang spider zombie na si Tar Alan, biglang bumagsak mula sa itaas si Brook upang iligtas sila. Sa kabilang banda, patuloy pa rin si Lola sa pagpapanggap na siya ay lalaki para mawala ang pagkahumaling niya kay Absalom, pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin nawawala ang pangarap niyang mapang-asawa ito. Habang nagtatago sina Usopp, Nami, at Chopper sa loob ni Kumisi, narinig nila ang plano ni Absalom na sapilitang pakasalan si Nami. Samantala, nagsimula ng magplano sina Lola kung paano ililigtas ang kanilang mga kaibigan. Sa kabilang bahagi ng Thriller Bark, nalaman ni Perona mula sa mga zombie generals na nakuha na ni Gekko Moria ang anino ni Luffy para sa kanyang ultimate special zombie. Samantala, nakikipaglaban si Frankie sa zombie na kahawig ng gagamba na si Talaran, pero lalong humirap ang sitwasyon ng maipit si Nico Robin ng mga daga na parang gagamba. Ito rin ang mga nilalang na dumakip kina Sanji at Zoro. Dumating si Brook sa tamang oras at tinulungan sina Frankie at Robin para talunin si Talaran. Pagkatapos ng laban, tinupad ni Brook ang pangakong ipapaliwanag niya ang katotohanan tungkol sa Thriller Bark. Ibinunyag ni Brook na ang mga zombie sa Thriller Bark ay mga bangkay na muling binuhay gamit ang mga ninakaw na anino. Ginagamit ni Gekko Moria ang kapangyarihan ng Cage no Mi, Shadow Fruit, para kunin ang mga anino ng mga buhay na tao at ilagay ito sa mga patay na katawan na siyang nagiging mga mason-uring zombie. Habang nagaganap ito, nagtipon sina Moria kasama ang iba pang miyembro ng Mysterious Four, sina Absalom, Hogback, at Perona, habang pinaghahandaan niyang gamitin ang makapangyarihang anino ni Luffy. Isinali niya ito sa napakalaking bangkay ng isang sinaunang mandirigma, si Ors, isang dambuhalang nilalang na naniniwala si Moria na magiging susi niya sa pagdomina ng New World.
Matapos bigyan ni Brooke ng payo sina Frankie at Robin kung paano labanan ang mga zombie, naghiwalay sila ng landas, layunin ni Brooke na talunin si Ryuma, ang zombie samurai na kasalukuyang nagtataglay ng kanyang anino, sa ibang bahagi ng Thriller Bark, nasaksihan nina Usopp, Chopper, at Nami kung paano ipinasok ni Moria ang anino ni Luffy kay Ors, nabuhay agad ang higanteng zombie, at nagsimulang umasta tulad ni Luffy, gutom na gutom at may pangarap maging hari ng mga pirata. Tinangkang tumakas ng Straw Hat Crew pero dinukot ni Absalom si Nami at balak siyang piliting pakasalan, naiwan sina Usopp at Chopper para harapin ang mga zombie hanggang sasagipin sila nina Robin at Frankie. Hinarap ni Brooke si Ryuma, inalala kung paano siya natalo 5 taon na ang nakalipas at nawala ang kanyang anino sa zombie swordsman. Sa muling paghaharap, pinagtawanan ni Ryuma si Brooke dahil sa pagpapanatili nito sa kanyang afro, at nagsimula ang matinding laban. Samantala, si Ors, na ngayoy ganap ng buhay at umaasta parang higanteng si Luffy, ay nagsimulang maghasik ng kaguluhan sa buong Thriller Bark, kinain niya halos lahat ng pagkain sa isla at ipinahayag din niyang siya ang magiging hari ng mga pirata. Nagbalik sina Usopp, Chopper, Robin, at Frankie sa Thousand Sunny, pero natagpuan nilang sira-sira na ito. Maya-maya, nagising sina Luffy, Zoro, at Sanji. Ikinwento ni Brooke ang kanyang nakaraan at nabanggit ang kanyang matagal ng pangako na muling makasama si Lebon, ang balyenang naghihintay sa Reverse Mountain para sa pagbabalik ng kanyang dating crew. Nagulat ang Straw Hat dahil nakilala rin nila si Lebon sa Grand Line.